Praise the Lord. God bless you, beloved body all. Let's pray. Upo na kilad papagpala namin Diyos. Marami sa langit namin napakabait ng pinamamahal, Pang Isus. Muli, hallelujah, sa maghapon, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba, ay aming ipinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob mo sa amin. Sama-sama kaming malaya na nakapagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa unang yugton, malalagawin nilang isan, Panginoon. Ang mga papuring awit, nakapailang lang sa turo ng iyong biyaya sa kalitan, aming naramdaman, napakatamis na presensya, lalo na sa mga patutuo na inihayag, tunay ang iyong kapangyarihan. Aming nararamdaman, nakikita at narinig ang mga kamanghamang gawa mo sa aming buhay. Ganon din ang mga awitin ng mga awit, pinadama sa amin, napakatamis na presensya. Hallelujah, hallelujah, katapatan na patuloy na sinusunod ng iyong mga anak. Tuloy mo silang pinasagana sa lahat ng bagay at muli pag-aralan namin yung mga salita. Bago ang lahat, kami muna nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan ng banal na dugo, magus sa krus ng Kalbaryo. Buksan ang aming mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan. At sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, orderly beloved evangelist, Wildy Estrada Almeda, mga beloved children, aking sinasaway ang lahat ng uri ng mga hadlang. We bind the power of darkness, demons of doubt and unbelief, and wait the word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po ng sabay-sabay sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Yung palakpak na talagang, yung palakpak na ating naipapaabot, na talagang mahal natin ang ating Diyos na buhay. Sabay-sabay maminamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Makaupo na po tayo. Tayo po mag-aral ng salita ng Diyos. We give double honor and respect to the man of God, the end-time prophet, our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings of them, both our dearly beloved assistant pastor, Lina Kumon Almeda, amen. At atin din pong pinapaabot ang ating tao sa pusong pagbati na may pagmamahal sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating mga beloved elders of the church, beloved workers, webcast viewers sa YouTube at Facebook, sa lahat ng ating mga kapatiran na narito. Good afternoon na po. Ang pinakamataas na papuri pagsamba ay muli nating ipinapaabot sa ating dakilang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pumalakpak po muli tayo ng ating palakpakan ng malabis ang ating malaminimin. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Galatia, from the book of Galatians, chapter 6, verses 1 up to 6, maminamahal, or rather, up to 10. Atin pong pag-usapan, maminamahal, ang patungkol sa matutong makipag-usap sa mga tagapagturo ng lahat ng nakakabuti na sa atin. Learn to communicate unto him that teacheth in all things. Amen. Kindly, basa. Praise the Lord. Galatia 6, sa kabanatay 1 hanggang kabanatay 6, talatay 1 hanggang 10. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayo mga sa Espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan, na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Sapagkat kung ang sinuman ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Ngunit siyasati ng bawat isa ang kanyang sariling gawa, at kung magkagayon, ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang, at hindi tungkol sa kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan,
Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Amen. Pagpalain po naman ang Panginoon ang kanyang mga salita nating binasa. Mga minamahal, napakasarap alalahanin ng mga turo ng totoong guro, ebanghelista, pastor, propeta, ebanghelista. Na ngayon, maminamahal, iilang araw pa lamang, hindi pa buwan o buwan pa lamang, atin ang namimiss. Pero ang sabi nga ng ating minamahal kapatid sa kanyang pangitain, bakit kayo mga gulumihanan, bakit kayo malulungkot? Kung gusto niyong marinig ang ating dearly beloved and honorable evangelist, beloved Mama Dear, andyan, manood tayo nung Saturday evening na sila ang nangangaral, sila ang nagsasalita dahil maalala natin yung kanilang mga habilin. Amen. Amen. Kaya ito, maminamahal, ito'y paalala sa ating lahat. Ang sabi rito, maminamahal, brethren, if any man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such a one in the spirit of meekness, commanding thyself, lest thou also be tempted. Sinabi rito sa 2, bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. For every man shall bear his own burden. Atin mo nang putulin. Yan. Kung hindi mo mapapansin, maminamahal, itong unang 5 talata, kung mapapansin ninyo, maliwanag ito na tayo po'y pinaalalahanan. Amen. Dahil ngayon, mayroon lang tayong nagagawang kunti, ay iniisip na natin na ang galing ko, mayroon na akong nagagawa. Paano na lang? Paano na lang kung wala ako? Paano na lang kung wala kami? Paano na lang kung wala tayo? Mabubuo pa kaya ang Jesus Miracle Crusade? Mabubuo pa kaya ang gawain sa San Carlos? Mabubuo pa kaya ang gawain sa Metro Manila? Dahil mayroon lang tayong kaunting nagagawa bilang instrumentalist, bilang mga awit. Amen? Maayos magpatotoo. Narito talaga palagi, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Parang nakikita natin, maminamahal, ang sabi rito, parang mayroon na tayong nakikitang pagyayabang. Nakikita natin, maminamahal, naroon na yung ating nag-uumpisang pag-uugali na dati na nating iniwan. Kaya ang sabi rito, maminamahal, kapag may nagkakamali, ating itutuwid na may pagmamahal, atin silang arugain, atin silang pagsabihan ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang asta ay mali. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung magpapatuloy yan, remember Satan. Nung magkaroon ng pride, ang sabi ni Satanas, I will be like the Most High God. Kung kayo na lang magbasa, nandyan po yan sa Isaiah chapter 12, chapter 13, and chapter 14. Na-deceive si Lucifer. Gusto niyang mas mataas pa siya sa Diyos. Kaya ito po'y ating bantayan. Hindi natin napapansin ang ating mga sarili. Ang sabi rito, magkaroon kayo ng pasanin sa isa't isa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi rito sa verse 5, for every man shall bear his own burden. Sapagkat ang bawat tao ay
magpapasan ng kanyang sariling pasan. Amen. So, magpapaalalahanan ang mga Kristiyanong tunay, hindi pinababayaan. Amen. Dahil, paalala lang, Numan is an island. Hindi mo kayang mag-isa. Hindi mo kayang magyabang na ikaw ng lahat gagawa. Ay kung ako lang nagawa lahat dito, ako lang song leader, ako lang mula sa pag-AMC hanggang closing prayer, hindi ako rin ang nandiyan, anong klaseng gawain yan? Amen. Pinagsasama-sama tayo sa kanyang iglesia, kinuha sa lusak ng kasalanan, iba't ibang lugar na pinarurunan o kinarurunan, dinala, pinagkaisa dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, hindi para tayo'y magyabang, hindi para tayo maminamahal, ay magmataas. Amen. Amen. Dinala tayong nagkaisa dahil may layunin ang Diyos. Maring ikaw ang gagamitin dahil ang mga mahihina, nanlalamig, nanlulupaypay, maganda ang patutuo mo, maganda ang busis mo, maganda ang talento mo bilang mga manunugtog, marirevive yung mga nanlalamig at nalulupaypay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi po sa 6, let him that is taught in word communicate unto him that teacheth in all things. Ito yung buod, ito yung ating pag-aaralan. Sabi rito, datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Ibig sabihin, kaya tayo po ay naging kapaki-pakinabang, ang iyong abang lingkod na katayo dito, ikaw ngayon ay umawit, ikaw ngayon tumugtog, dahil kinabagan ka, kinabagan tayo ng ating mahal na Panginoon, hindi sa sarili nating galing, hindi sa sarili nating karunungan. Dahil ang sabi rito, magyayabang ka. Amen? Amen? Sasabihin mo, paano na lang kung wala ako? Paano na lang kung wala kami? Paano na lang kung wala sila? Paano na lang kung wala tayo? Ay, anong pagkakaiba natin kay Satanas? Amen. Amen. We are Christians endued by the Holy Spirit. Andito ang Espiritu ng Diyos sa atin, nananahan, hindi ka madidisave. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nga dito, maminamahal sa city, be not deceived, God is not mocked. For whosoever a man soweth, that shall he or she also reap. Amen. For he that soweth to his flesh shall flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap like life everlasting. Yan mo, minamahal? Ano daw ang ating inasik, yung ating anihin? Ano daw ang ating sasabihin? Nakikinig si Satanas, nagsusumbong araw-araw, gabi-gabi. Yun ang sabi na nga ni Satanas, tingnan mo yung anak mo na yan, na mahal na Panginoon pagagalingin ko na sana ng magagaling na sana siya ng lubusan, pero paano mo mapagaling yan ngayon pa lang, kung ano una nang namumutawi sa kanilang bibig, sa kaniyang bibig, sa ating bibig, amen. Nakala mo lahat ng ating nagagawa, tayo talagang nakakagawa. Nakakagawa tayo dahil si Kristo'y nasa atin. Si Kristo ang nagtutulak sa atin para gumawa ng mabuti. Si Kristo na narito sa atin ang nagbibigay, nag-uudyok sa atin para gawin ang mga sakripisyong ito. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, pagkatandaan po natin ang mga salitang ito. Sinabi rito, minamahal, and let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap if we repent not. Huwag daw tayong manghihimagod sa paggawa ng mabuti. Kahit sasabihin na nating patong-patong na ang kuruna mo na natatanggap, dahil ikaw ay matapat sa pagbibigay, matapat sa pagdalo, matapat sa mga kaluluwang na ilapit mo, matapat sa pagpupuri, matapat, hallelujah, sa lahat, wala na, sa kabanalan, wala nang hahanapin. Talagang ang inaantay mo na lamang ay ang pagtunog ng trumpeta, pagtunog ng pakakak para ikaw at ako ay sunduin na ng mahal na Panginoon. Para huwag magyabang, huwag magkaroon ng sungay, huwag magkaroon ng buntot. Ang sabi rito, maminaman, huwag maghimagod sa paggawa ng mabuti. Ang sabi ng Diyos,
lalong-lalo na, ginagawa mo yan sa kasangbahay mo na mananampalataya. Hindi doon sa mga hindi mananampalataya. Ang ganda ng ating record doon sa mga hindi mananampalataya. Pagdating sa ating kapwa mananampalataya, ibang ating ugali. Amen? Amen? Mukhang wala yata sa hulog. Ang sabi rito, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them that are of the household of faith. Tingnan niyo po. Kung tayo'y magandang pag-uugali pinapakita sa ating amo ng mga makasanlibutan, walang Kristo sa puso. Pero pagdating dito, nilalait natin ang mga manggagawa, nilalait natin yung mga tumatayo sa pulpito, yung ating mga kapwa mananampalataya, yung ating kapwa mang-aawit, ating kapwa manunugtog. Anong klaseng Kristiyano tayo? Amen? Amen? Beforehand, tayo po'y pinaalalahanan dahil sino pa po ang magmamalasakit sa atin? Alangan namang pupuntahan pa tayo ng mga beloved children, ng beloved parents in the Lord dito para isa-isahin tayong turuan. Kaya nga, sa may extension sila, mayroon silang itinalaga ng mga ordained preacher, kanilang mga nangangasiwa para ayusin ang ating buhay para manatili tayo at sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Amen? Bago tayo dumating dito, established na po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach. Ano pa ang ating gagawin? Dapat idadagdag natin yung ating kakayahan, yung ating karunungan, yung ating maiaambag. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Sana'y naiintindihan po natin itong pangungusap na ito, dahil kaya nga sabi rito, first step na ating intindihin ay yung learn. Ano ba yung learn? Aralin, pag-aralan, amen? Na ikaw ay matuto, ako ay matuto. Pangalawa po, communicate. Makipag-usap ka, hindi yung haka-haka mo lang, sarili-sarili mo lang. Pag nagkamali ka, amen? Amen? Obserba ka lang, pagkatapos magbitaw ka na kagad ng salita, paano kung may nakarinig? Alam mo naman ang balita at nakakarinig, may pakpak yan. Higit pa yan sa telebisyon at news at radio. Mayroon na ngayong social media. Amen? Learn to communicate. Ang sabi rito, sino ang inyong kausapin? Kanino kayo makipag-communicate? Ang sabi rito, to those who teach you. Yung mga nagtuturo sa'yo. Kaya akala naman ikaw magtuturo doon sa nagtuturo sa'yo. Amen? Pakibasa po ang 1 Corinthians chapter 1, verse 25 up to 31. Kindly. At pakihanda po ang 1 Corinthians chapter 3, verse 1 up to 9. Medyo mahaba-haba lahat ng ating pong mga babasahin. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang Korinto, kapitulo po ay 1, ang versikulo po ay 25 hanggang 31. Sa 25, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Sa 26, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi na maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Sa 27, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan sa sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Sa 28, at ang mga bagay na mahaba ng sanglibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, ang mga bagay na walang halaga upang walang halaga ang mga bagay na mahalaga. Sa 29, upang walang laman na mapuri sa harapan ng Diyos. Sa 30, datapuat sa Kanya kayo'y nagngasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan. Sa 31, na ayon sa nasusulat,
ang mamapuri ay magpuri sa Panginoon. Praise the Palakpakan Lord. po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan yung maminamahal. Ano pong ating binasa? Walang maipagmamalaki ang laman ng tao, ang karunungan ng tao. Amen. 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 Kaya nga dito maminamahal sa Biblia at sa pangunawa sa salita ng Diyos, abogado ka, wala kang naintindihan sa salita ng Diyos. Inhinyero ka, teacher ka, doktor ka, wala kang naintindihan sa salita ng Diyos, maliban na lamang kung ang Espiritu ng Diyos ay sumasayo. Ipapaunawa niya ang kahulugan at karunungan at ang kaalaman patungkol sa kanyang mga salita na magpapatatag sa iyo. Amen? Paulit-ulit ito natin binabasa. Sino lang nakakaunawa? Yung mga maiinit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hiyain ang mga marurunong. Alala ko si Pastor Abastillas ng Leyte, maminamahal. No read, no write. Hindi marunong sumulat, hindi marunong bumasa. Pero ang nakapagtataka, ang sabi niya sa kanyang asawa, dahil marunong bumasa, marunong magbasa, sabi ng kanyang asawa, hayo tayo, sabi niya, kasama ang kanyang mahal na asawa. Humayo sila. Pag humayo sila, maminamahal, doon sila pinapupunta sa may mga karamdaman. May mga cancer, may mga naghihingalo, grabe ang mga karamdaman. Pagdating doon, maminamahal, wala siyang alam, basta uudyukan na lang siya ng mahal na Panginoon. Sabi niya, asawa, basahin mo Acts 2:38. Basahin na kanyang asawa. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Sabi ng pastor, no read, no write, tingnan mo. Yan ang sinabi ng Biblia, mangagsisi kayo, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus upang ang inyong mga kasalanan ay mapatawad. Ang inyong mga kasalanan ay bunga ang karamdaman. Nagkaroon ka ng karamdaman kaya naghihingalo ka dahil marami ka ng kasalanan. Tanggapin mo si Kristo, magsisi ka, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. O gano'n maminamahal. Sabi ng naghihingalo na, siyempre naghihingalo na, ano ang magagawa ko? Baka sakali, totoo yung sinabi mo, pastor. Sabi ng pastor, ano yung ginagawa ng gilid nila na malakas ang agos ng river? Punta tayo doon. Magsisi ka, manalangin tayo. Pinagpipring na, tanggapin mo si Jesus na yung tagapagligtas, Diyos sa inyong buhay. Pagkatapos tumanggap ang minamahal, ayon sa sinabi ng Biblia, ang magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Kristo sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Binautismuhan niya at tanggapin ang Espiritu Santo at ang gift, gift of the Holy Spirit, yung kapuspusan ng Espiritu Santo. Pagkatapos umahon ng kanyang bautismuhan, mga minamahal, yung mga bakul, yung mga hindi makakalakad, yung mga tawag sa Bisaya, bakul, yung mga hindi nakakalakad, maminamahal, yung lumpo. Nagulat yung lumpo, maminamahal. Pagkatapos ng bautismo, naglalakad, nagpipraise sa Lord, naghahaliluya. Grabe, maminamahal. Bulag. Pagkatapos ng bautismo, sa pangalan ni Jesus, nakakakita. Talagang grabe ang kanyang patutuo. Kaya hinamak ang mga marurunong. Hallelujah. Ng no read, no write. Pero Espiritu ng Diyos ang nag-guide para ito, maminamahal, ay ma-expose ang pangangaral ng mabuting balita. Pagkatapos, maminamahal, ng babautismuhan, pinakita ng Panginoon mga himala. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya imposible. Sa mga nagtuturo, tinuturuan tayo ng tama. Amen. Kaya nga, maminamahal, ang ating mga asawang lalaki at ating mga asawang babae, kapag ikaw ay choir member, ikaw ay ginagamit na bilang helps of the church, pag tayo sinasawata, makinig po tayo. Kapag tayo po'y pinagsasabihan, makinig po tayo. Dahil, sino ba namang magmalasakitan sa isa't isa kung hindi tayo mag-asawa? Tayong nandito sa kasangbahay ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi tayo paalalahanan, hindi tayo re-rebukein, hindi tayo itutuwid, akala natin tama tayo palagi. Kaya ang tanong diyan, maminamahal, bakit may mga paalala? May paalala dahil tinitingnan ng mahal na Panginoon. Inaabot na ng taon, inaabot na ng buwan, inaabot na ng araw na hindi tayo pinagagaling.
Ang normal na mga karamdaman, 3 araw lang, pagagalingin na ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Pag ito'y 4 na araw, 5 araw na, 6 na araw na, ay hindi na po yan, palo na po yan. Maaring hambalos na po yan ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Paano tayo mapalaya diyan? Pakinggan mo yung sinabi ng asawa mong ginagamit sa pulpito. Pakinggan mo yung asawang ginagamit bilang choir member, bilang instrumentalista, matured na, matagal na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, pinagsama kayo dahil ibig ng ating mahal na Panginoon magamit kayo sa kanyang banal na ubasan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Yung aking sinabi kanina, 1 Corinthians chapter 3 verse 1 up to 9. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 3, ang talata po ay 1 hanggang 9. Ganito po sinasabi, "At ako nga mga kapatid ay hindi nakapagsalita sa inyo ng tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad ng nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, sapagkat kayo wala pa noon, wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Sapagkat kayo nasa laman pa, sapagkat samantalang kayo nasa mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo nasa laman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng tao? Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ang iba'y ako'y kay Apolos, hindi baga kayo'y mga tao? Sa 5, ano nga si Apolos at ano si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsampalataya kayo, at sa bawat isa ayon sa pinagkaloob ng Panginoon sa Kanya. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdidig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Ano pat walang anuman ang nagtatanim ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago." Sa 8, ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay isa, ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakaganda ng mga salitang ito. Beforehand, bago tayo ma-deceive, lalo na ngayon, maraming nagtatanong, sino nang kasunod? Sino nang aming susundin? Bakit dito? Nagkawatak-watak ba tayo nung sumunod kayo sa akin? Nakikinig kayo sa akin? Hindi po. Amen po ba? Nung tayo po'y sumunod sa mga beloved children, habang minamasdan tayo at inobserbahan ng ating dearly beloved pastor, beloved mama din, nung sila'y nabubuhay pa. Hindi naman sila tuwing Miyerkules, Birnis at Linggo narito sa San Carlos, sa mga outreaches natin, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat para tayo subaybayan. May mga nakatalaga na mga manggagawa, nangangasiwa. Nung tayo sumunod, amen, pinagpala tayo. Nanatili ang ating pananampalataya, ang ating pagninegosyo, paghanap buhay, pinagpalang lubos. Tayo ay nanatili, maminamahal, na mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Bakit natin sabihin, ako'y kay Apolos, ako'y kay Pablo, ako'y kay Pedro, ako'y kay Pablo? Bakit? Nagkahati-hati na ba ang Jesus Miracle Crusade? Nagkahati-hati na ba ang iglesyang tinayo ng ating mahal na Panginoon Jesucristo? Ang sabi po rito ng ating binasang talata, ang Diyos ang naghasik, si Pablo ang nagdidilig. Pero binalik din, ang Diyos din ang nagpapalago. Ibig sabihin, anong pagsusumikap ko? Anong pagsusumikap ng bala pastor? Anong pagsusumikap ng mga beloved babies? Kung hindi tayo palaguin ang ating mahal na Panginoon, useless. Diyos ang nagpapalago. Bakit ka nananatili? Bakit ka narito? Bakit ipinagtrabaho mo ang iyong kaligtasan? Amen? Ang Diyos ang umuudyok sa iyo. Ang Diyos ang nagtuturo sa iyo. Ang Diyos na nagsasalita sa iyo tuwing Miyerkules, Birnes at Linggo. Kinakasangkapan ang tumatayo dito para tayo ay maturuan, para manatili, para tayo, hallelujah, ihanda sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Anong oras tutunog ang trumpeta, sasalubong tayo para magmana ng langit at bubuhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen? So ang ibig sabihin, walang pagtatalo, walang pagsasabi-sabi,
Ako'y kay Brother Buboy. Ako'y kay Brother Richard. Ako'y kay Brother Ray. Hindi ko alam kung iba pang mga pangalan at mga kamanggagawa. Eh bakit? Sino ba kami? Ang mahal na pastor ang naghasik ng mga salita galing sa malapainon sa ating lahat. Kami nagdidilig lang. Lahat ng aming mga katuwang nagdidilig lang ng mga salita ng Diyos. Dinidiligan kayo, tinuturuan kayo. Dahil kung ang halaman walang dilig, mamamatay, malalanta, amen, mawawala sa mundong ito. Ganon din tayo. Kung walang nagdidilig, walang nangangaral ng mabuting balita, wala na tayo. Hindi na tayo nagkakaisa. Watak-watak na tayo. Salamat sa Diyos. Dahil sa Diyos pa rin ang pagpapalago sa ating pananampalataya. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin natin Panginoon. Nangyari sa amin yan. Nung nandun kami sa Leyte, sa Samar, sa Cebu, dan sa dakong minamahal ng Butuan City, Cagayan de Oro City, Davao City. Nung kami po ay nandoon, pinadala ng ating dearly beloved pastor. Nilihans lang kami sa pastoral. Mangaral kayo doon. At gabayan kayo ng malapay. Samahan kayo ng kanyang Santong Espiritu sa pangangaral. Sabi ng ating dearly beloved pastor. Pagdating doon, may mga tiyuhin akong galing sa INC, Incorporated. Meron akong mga uncle doon na galing sa BBC. Alam niyo yung BBC, alam na ninyo yan. Bible Baptist Church, Iglesia ni Ginoong Manalo. Mayroon silang patakaran sa kanilang iglesia. Baka pagdala ng isang kaluluwa may bayad. Mayroon doong na-convert isang pamilya ng BBC. Mayroon na-convert na pamilya ng mga INC. Galit na galit ang mga INC. Galit na galit, maminamahal, ang mga taga-BBC. Ano naman itong bagong aral na ito? Dala ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi namin, ang aming aral ay galing sa aral ng mga apostol, galing sa aral ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Inutusan kami nating mga ebanghelista, ipangaral ang mabuting balita dito sa dako ng Samar, Leyte, Cebu, amen, Mindanao. At eto na, nung medyo nagtagal-tagal na, maraming na nagko-question, lalo na yung mga taga-ANC, yung uncle ko, ang sabi niya, wala ba tayong matatanggap ditong pagpapala kagaya ng aking pinanggalingan? Sabi naman namin, total makadirekta ka naman sa ating beloved Mama Dear dahil magkapatid naman sila. Kaya nga pinangalagaan sila. Kayo na magipag-usap, uncle, sabi ko. Kayo naman ay pwede makipag-usap pagka po tatawag tayo. Long distance pa nung araw. PLDT, minsan yung mga long distance. Tapos nung mag-usap namin ng Pastor Beloved Mama Dear, siya na naman, pasa-pasa. That was 1980s. Amen. RCPI pa ang gamit. Usap-usap sila. Ito na. Nagkaroon naman mahal ng overnight. Nag-overnight prayer kami. Start ng alas 7, dahil tapos kami alauna dahil mabubulabog na yung aming mga kapitbahay. Nandiyan kami sa Barangay Utod. Nung kumilos ang mahal na Panginoon, habang napupuspos kaming lahat, tuwang-tuwa kaming lahat, tuwang-tuwa ang uncle ko na incorporated. Nung minsan, ayaw talaga na kumilos ang mahal na Panginoon sa aming kalagitnaan, tumayo siya. Sabi niya, mga kapatid, hindi natin maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Magsisi tayo, sabi na. Tama naman, magsisi. Pero nung kasunod ng mga salita, dahil nagiging fleshly na, sabi na, isipin ninyo yung mga loved ones, yung nanay mo, yung tatay mo na namatay, kapatid mong namatay, lahat namatay, para iiyak tayo, para maramdaman natin presensya ng mahal na Panginoon. Sabi ko, tika muna, uncle, tika muna. Kami ni Brother Abraham, diputado, tika muna, ano nangyari? Ano nangyari? Hindi po pwede yan. Sabi namin, hindi po pwede. Yun palang mga patakaran nila, yung mga pamamaraan nila. Wala na kami magawa. nung magpasisi na, siyempre pinapaisip na nga, patay yung lula niya, lolo niya, yung kapatid niya, lahat. Iyakan na sila, nag-iyakan na. Sabi, pagkatapos doon maminamahal, sa sunod na gawain, pinaliwanag namin, hindi po pwede yun. Ang Espiritu ng Diyos, hindi natin pwedeng turuan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po ito massive na, la na lang tayo dito. Kapag
kilos ang mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan, napupuspos tayo ng Santong Espiritu ng ating Diyos na buhay, hindi natin makukontrol, magsumikap ka. Itaas yung dalawang kamay mo, manalangin ka para ikaw rin ay makaramdam ng presensya ng mahal na Panginoon. Yun ang aming pinaliwanag. Sabi ng INC, ganun po ba? Hindi naman kasi ninyo sinabi. Sabi ko, bakit ka pumunta diyan sa harapan ng pulpito at nagngangawat? Yun ang sinasabi mo. Paul yun. Dapat nagpaalam ka muna sa akin. Nagpaalam ka muna kay Brother Abraham dahil kami ang nangangasiwa sa gawain dito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan ayusin natin. Amen? Amen? Ano ang ating nakikita doon, maminamahal? Learn to communicate unto Him that teacheth in all things. Maniwala kayo, maniwala tayo. Hallelujah! Matuto tayo na makikiusap, makipag-usap, amen, sa mga tagapagturo, sa mga tagapamahala, amen. Amen! At pakinggan natin ang kanilang sinasabi dahil yan ay buhay. Dahil yan ay pagpapala, dahil yan ay kayamanan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ephesians chapter 4, verses 11 up to 16. Kindly, last 2 verses. Dito po sa aklat ng Epeso, sa kabanatay 4, sa talatay 11 hanggang 16, ito po ang nakasulat. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo huwag nang maging mga bata pa, na napapahabay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa makatuwid bagay, si Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Tingnan niyo po, maminamahal. Hindi tayo nagkamali. Tama itong ating kinalalagyan. Dahil ang iglesyang walang fivefold ministry, hindi yan iglesia ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Naintindihan po ba natin yung fivefold ministry? Binanggit na kanina, propeta, ebanghelista, pastor, amen, guro, ano pa? Ano pa, maminamahal? Ang hindi nabanggit, ebanghelista. Sabi rito, maminamahal, hallelujah, magkaroon daw sa kanyang iglesia ng apostol, unang-una, pangalawa, propeta, pangatlo po ay ebanghelista, pang-apat po ay pastor, at panglima po ay guro. Nandyan yan sa kanyang iglesia. It falls to one person, and it falls to our dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Alangan naman ang mahal na pastor lang at beloved Mama Dear, ang ating pong paniwalaan diyan. Paano po kanilang mga beloved babies? Paano po mga tumatayo sa pulpito na nangangaral? We must have to respect them. Irespeto natin dahil sa pagkakataon na magsasalita ang mga mangangaral. Kung inyong napapansin, maminamahal, hallelujah, minsan naririnig natin ang boses ng mga pastor. Minsan naririnig natin ang boses ng ating beloved Mama Dear. Minsan naririnig natin ang mga boses ng mga beloved babies. Kakaibang boses ang nangungusap sa atin dahil mag-intercede ang mahal na Panginoon sa kanyang kapangyarihan para wag tayong ma-deceive, para wag tayong magkamali. Tarang totoo ang iglesyang kinalalagyan mo. Totoo tayo dito. Hindi tayo mga plastic. Amen. Amen. Lahat ng mga totoong Kristiyano pumalakpak ng totoo talaga. Palakpak na malakas. Malakas na malakas. Praise the Lord. Amen. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, hallelujah! Nung lumago na po ang gawain, halos kalahati po ng mga incorporated doon, ang mga BBC doon, nakuha namin halos kalahati. Maiinit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. At
Nagpaalam na kami. Ako, after 8 months, nagpaalam na akong bumalik na sa Metro Manila dahil yung kasama ko ay nakabingwit na doon. Sabi ko, baka pati ako mabingwit din. Sabi ko, uwi na po ako. At nagpaalam na ako, kahit ayaw kong pauwiin. Sabi ko, kaya na ng aming natuturuan dito. Yung uncle kong ang incorporated at BBC, naturuan na namin, pwede nang tumayo. Yung mga pinsan ko doon, yung mga ibang mga alam na ang salita ng Diyos. Sa madaling salita, maminamahal, hallelujah! Doon nagsisimula na nagkaroon na ng krusada sa Abuyog, nagkaroon na ng krusada sa diyan sa may Tacloban, nagkaroon na po ng krusada diyan sa Hilongos, Leyte. Talagang nag-ikot na po hanggang pumunta na kami ng Cebu. Nagkrusada kami sa Cebu kasama ang mga naunang mga matatagal ng ordained preacher. Nautusan kami, dumating ating dearly beloved pastor. Hallelujah, doon sa dako ng Mindanao, sa dako ng Bubuan. At sinamahan kami ng ating mahal na Panginoon. Sa kahabagan ng ating Diyos na buhay, purihin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil itong huling talata na ito, maminamahal, ang sabi ng Acts, chapter 14, verse 21 up to 23. Kaya ito, last verse. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 14, ang talata po ay 21 hanggang 23. Ganito po nasasabi, at nang maipangaral nila ang ebanghelyo sa bayang yaon, at nahikayat ng mga maraming mga alagad, ay nagsibalik sila sa Listra at sa Inconio at sa Antioquia, na pinatibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaralan sila na nagsipanatili sa pananampalataya, at sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. At nang makapaglagay na sa kanila ng ng matanda sa bawat iglesia, at nang makapanalangin may pag-aayuno, ay ipinagtagubilin sila sa Panginoong kanilang sinampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo, maminamahal, ito na ang nangyari sa atin ngayon. Amen! Ang sabi rito, maminamahal, sa verse 21 ng Acts chapter 14, and when they had preached the gospel to that city and had taught many, they returned again to Lystra and to Iconium and to Antioch. Verse 22, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue to the faith, and that we must not much tribulation enter unto the kingdom of God. At 23, maminamahal, and when they ordained them elders in every church, and had prayed and fasting, they commanded them to the Lord. On whom, hallelujah, they believe. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, beloved elders. Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Praise the Lord.
Ikaw, Jesus, wala na iba. Stanza na. Sa pagtulong sa pagkag kailangan sa akin sa umaga kay pupurihin dahil sa mga butihan mo. Kailangan di mo gagawa wala. Mga minamahal, dito tayo sa harapan. Dito tayo sa harapan, magpuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 In the name of Jesus, hallelujah, praise the Lord. Piling, wala na iba kung sasambahin. Jesus, wala na iba. Wala nang iba pupurihin kung maasa na ika'y makapili. Wala nang iba sa buhay ko. Ikaw, Jesus, wala nang iba. First stanza. Wala sa'yo, gulong-gulong aking isip. Kailan ba di magagawa iwanan ang paglilingkod? Oh, wala nang iba pupurihin. Umaasa na ika'y makapili. Wala nang iba sa buhay ko. Ikaw, Jesus, wala nang iba. Wala nang iba pupurihin. Umaasa na ika'y makapili. Wala nang iba sa buhay ko. Ikaw, Jesus, wala nang iba. Purihin natin ba na Panginoon Jesus, maminamahal. Huwag tayo magpapapekto ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ang ating pong pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon ay hindi matitinag. Dahil sa Diyos tayo umaasa. Sa Diyos tayo maminamahal. Hallelujah! Naglilingkod. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo mapapahamak. Pangako yan ng ating mahal na Panginoon. Kapag tayo ay walang pagkukulang, walang pagkakamali, walang pagkakasala, ang Diyos na minamahal ay mahapak sa atin. Kailangan natin magka-Diyos na pagsisisi. Kaya sa lahat ng mga panood ng ating live webcast, hindi sapat na makilala ninyo si Kristo. Hindi sapat, maminamahal, na sabihin ninyo, nandyan kayo sa isang pananampalataya. Kailangan may prueba, kailangan may ebidensya. Ang iyong kinalalagyan. May 4 na reglamentong kaligtasan na dapat mo malaman. Unang-una ay may pananampalataya ka. Pangalawa ay kinakailangan magsisi ka sa iyong mga kasalanan. At ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Kapag wala itong 4 na ito, huwad ang pananampalataya ng kinalagyan.
Ang Iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay Iglesia ng Diyos na buhay, ang ating Diyos. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Wala nang iba pupurihin. Hallelujah! Praise the name of God! Hallelujah! Wala nang iba sa buhay ko. Ikaw ang Jesus. Wala nang iba. Wala nang iba purihin. Umasa na ika'y makapiling. Wala nang iba sa buhay ko. ikaw Jesus. Wala nang iba. Mga minamahal sa ating mga live webcast viewers, ating mga beloved visitors, kailangan ninyo ng tagapagligtas. Kailangan ninyo ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Kailangan siyang sabay sa Espiritu at katotohanan. Kailangan mo magkaroon ng genuine na pananampalataya, pagtitiwala, paniniwala sa ating Diyos. Ng Diyos ay mamagawa sa iyong buhay. Walang ibang kaligtasan sa sukat, sa silong ng langit, sa ilalim ng lupa, sa lahat ng dako, kundi sa pangalan ni Jesus. Siyang dapat tanggapin. Juan 1:12, yaw lamang tumatanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay, sila lamang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, maminamahal, itaas ang inyong kanang kamay, ang inyong kaliwang kamay, isuko ang inyong mga sarili, sumunod sa panalangin. Sabihin niyo, mahal ang Panginoong Yesus. Sumunod kayo, sabihin niyo, mahal ang Panginoong Yesus. Salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na kinapakinggan. Amang banal, patawad po. Narito ako, isang makasalanan nagsisisi sa aking mga kasalanan. Linisin mo ako, hugasan mo ako ng banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa araw na ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Kahabagan mo ako, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Upo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, sa live webcast viewers namin, kahabagan sila. Bigyan sila ng pagkakataon na mapaglingkod sa iyo, makapiling sa aming banal na gawain sa lahat ng dako, sa buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibayong dagat. Hinihiling namin, mahal na Panginoon, na sa unang dalangin na aming dearly beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dahil sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan, sampu na kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang iniyang lahat. Amen and amen. Tayo manalangin sa mga pangailangan natin, maminamahal. Sa ating mga karamdaman, nagsibalik, hallelujah. Mayroon pong mga palo, may mga paalala, hallelujah, hallelujah. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Kapiling natin ang ating malapit sa araw na ito. Ramdam natin ang kanyang napakatamis na presensya. Kaya walang imposible sa kanya. Sa mga sandaling ito, maminamahal. Sinabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipabot ninyo ang inyong mga pangailangan, inyong mga hinaing sa ating mahal na Panginoon, ipagkalooban ng ating mahal na Panginoon, kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Hugasan ka ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon Jesucristo sa araw na ito. Magsipanalangin tayo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa unang dalangin ng aming dearly beloved Pastor. Mahal na Panginoon, patawarin mo kaming lahat na narito. Linisin mo kami sa aming mga karumihan. Hugasan mo kami ng banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. At aking nihiling, mahal na Panginoon, anumang mga daladalaang mga problema, mga suliranin, halima mga karamdaman, kabigatan sa buhay, halila problema sa pananalapi, halila aking mga inibig na mga kapatiran, pag ninigusto, paghanap buhay nila, pagpalain mo, ipatong inyo ka ng kamay sa inyong mga ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay tayo mga mahal, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, demons of incurable sicknesses, diseases, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ang uri ng mga karamdaman, demon ng kamatayan, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus, pagkabulag, pagkapipi, pagkabaliw, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, pagka-drug-addict, sa pangalan ni Jesus, demon ng kahirapan, cast out from us in Jesus' name, complete healing and deliverance, I pray right now, in Jesus' name, I'm healed, we're healed right now.
We're healed right now. We're healed right now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Taas ating dalawang kamay. Taas ating dalawang kamay. Lumukso tayo bilang pasasalamat. Dininig ang ating mga dalangin. Amen. Sabay-sabay tayong maminamahal. Lumukso 3 beses. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabi natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord, great word.